เขาไม่รู้จักวิธีทำนางงาม ทำไมเพจใหญ่ไม่โพสต์เลย ตอบไหมตอบละกันนะ เขาสงสัยเขาไม่รู้จักวิธีทำนางงาม บอกเขาแล้ว ถ้าเขาให้พาสเวิร์ดผมจะช่วยโพสต์ให้ แต่เขาห่วงทุกอย่าง แต่เขาไม่ทำอะไรก็ปล่อยเขาไป ทุกอย่างก็ต้องถาม คือปัญหามันคือทุกอย่างต้องถามคุณลาอูหรือเปล่า เด็กที่มาอยู่ไหนอะเรจิน่าหาไม่เจอเด็กที่ทำโซเชียลอะมันมาถึงเมืองไทยแล้วมันเมื่อกี้ประชุมก็ไม่เจอ ไม่รู้อยู่ไหนไปเที่ยวไหนกันอะโฮเซ่ก็เพิ่งมาแผนกโซเชียลอยู่ไหนอะไม่แอคทีฟเลย แต่เราก็จะไม่ตามเขาแล้วนะ เราไม่ตามเขาละ เราสิ้นสุดการแนะนำตอนนี้เราปฏิบัติก่อน Sa mga kapolitika, yun po ang pinaka-latest na pahayag ni Nawat dito sa nangyari nga na pagpapatigil ng kanilang aktibidades sa dinner at talk show na kung saan is sponsored di umano. So hindi na yun matutuloy kasi pinigilan na ng Miss Universe organization yung kanilang activities na kung saan is nag-number 1 itong si Atisa. Pero iba po ang agam-agam at mga spekulasyon, mga suspicion ng ating mga kababayan dito sa nangyari na kung saan ay talagang tinabunan, tinambakan ni Atisa ang suporta ng mga Latinos dito sa kailang mga candidate or mga representative sa Miss Universe 2025 kasi milya-milya po, langit at lupa yung naging pagitan ng agwat ng pabutuhan dito sa Miss Universe 2025 sa page ng MUT or Miss Universe Thailand. So marami ang mga nagsasabi na baka daw na-trigger lang itong mga Latinos or itong mga kasi yung gusto rin nilang manalo yung kailang mga candidate, kung kaya pinatigil nila yun kasi makikita nila kung gaano kalaki ang support dito kay Atisa Manalo. So hindi naman tayo against kasi like lang naman yun at free lang naman yun mga kapolitika, wala namang bayad yung paano nila pabutuhan nila kasi mag-react ka lang naman doon, mag-like ka lang nung photo ni Atisa. So nakita na trigger sila na ganoon pala kalaki ang supporters ni Atisa at ganoon kalawak ang kanyang fan base. So meron talagang posibilidad na trigger yung mga Latinos dahil yung sila nga yung gumawa ng statement. Ang sabi dito ni Nawat is wala daw kasi yung handler ng Miss Universe page na merong 14 million, kung kaya doon muna nila pinost sa sa MUT, sa Miss Universe Thailand. So para sa akin, in my own personal view, is meron rin talagang point itong sinawat kasi oo nga naman, wala naman silang access doon sa Miss Universe page na merong 14 million followers and then nag-i-start na ang Miss Universe 2025. So saan nila ipopost yung mga updates? So kahit pa siguro sabihin natin nagpaparami ng followers itong sinawat doon sa MUT, is sa tingin ko wala namang masama doon sa kanyang ginawa. So na-trigger lang talaga, in other words, itong mga Latinos sa support na nakita nila dito kay Atisa Manalo dahil million ang nag-react doon or nag-like sa kanyang photo. So ano pa, wala pang 24 hours yun mga kapolitika, how much more baka abot ng 2 to 3 million yung mag-like doon. So talagang naalarma itong mga Latinos dito sa suporta sa bayanihan at kung gaano pala kalawak at kalaki ang fanbase ni Atisa Manalo dito pagdating sa social media engagement, which is malayong malayo doon sa mga representative ng mga Latinas. So kung gusto nilang manalo, gusto nilang mapaingay yung kanilang candidate, is sana hatakin rin nila yung kanilang mga kabayan na mag-react at makipag-engage dito sa mga post ng kanilang mga candidate kasi natatabunan talaga sila ni Atisa pagdating sa popularity at fame. So yun ang aking mag-reaction mga kapolitika at again, sinasabi ko I stand with Nawat dahil sa tingin ko is wala namang mali doon sa ginawa ni Nawat na kung saan is meron siyang pa-dinner dito sa mga candidate ng Miss Universe 2025 na kung saan is panalo sa top 10 ng voting ng kanilang kompetisyon. So ano po ang inyong mag-reaction dito mga kapolitika sa sinabi ni Nawat? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.